Ah, start na tayo, guys. Yeah, Katie likes my bag too. I can forget. I like that. Ayun doon po. Sa dulo. Doon ka dyan. Sorry. Doon ka sa tayo na ako. Para sa diyan dito. Kami na ako dito. Doon na lang siya. Malamig doon. Ay, fish too. Sige. Ay, hindi pa rin daw pinalitan ko bago umalis. Hindi pa rin pinalitan bago umalis. Nakita ko pang may buhok ako. Bukas wala na to. Ah, kakalbo mo? Ay, chinilas mo din, may nanipis. Alright, good evening, guys. Good evening, guys. Start na tayo. Start na tayo. Ay, nakalagay. Chinilas mo nanipis. Kailangan mo muna. Hindi ka galing mo diyan. Wala na doon. Kakanta mo na tayo? Kanta mo na tayo. Ah, Okay, magbahay natin sa ano pa na? Sa labas. Kakalbo na tayo. ito. Kakanta mo na tayo. Tapos... Kanta mo na. Okay. Kakanta mo na. Tapos ano tayo, guys. So, pa-search na ng Fall Like Rain if you're familiar, hopefully you're familiar with it. Okay, alam, favorite niya yan. Ng ating worship leader na si Eunice. So, I live to worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. Open hands and open heart. You
sambahin at purihin. You are our Creator, our Savior, our faithful God. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula ng wakas, O Lord. Walang katulad ang iyong pag-ibig, awa at katapatan sa aming buhay. We glorify your holy name because you are worthy of all honor, glory, and praise. O Lord Jesus, Ama, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan at inaamin namin ang aming mga kasalanan. Forgive us, Lord, for every wrong thought, word, and actions. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nagkulang sa pananampalataya, Lord, sa pagmamahal sa kapwa at sa pagsunod sa iyong kalooban. O Lord Jesus, linisin mo po ang aming mga puso, Lord, upang maging karapat-dapat kami lumapit sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pag-iingat at paglalaan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your grace, mercy, protection, and good health, and countless blessings, O Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa bawat pamilya na narito, sa bawat kapatid na dumalo ngayong gabi, O Lord. At sa pagkakataong makapagtipong kami ng malaya upang pag-aralan ng iyong salita. We especially thankful you for the home of our dear brother and sister Jamil and John Ray Magno, who gracefully opened their house for this Bible study, Lord. Bless this household abundantly. Naway patuloy mo pagpalain ang kanilang pamilya ng kapayapaan, kalakasan, mabuting kalusugan, kasaganahan, at higit sa lahat ng iyong presensya, O Lord. Let this home always be filled with love, unity, and your divine protection, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ipinapanalangin din namin, O Lord, ang kapatid namin na si Christian Lishapko na iyong gagamitin, O Lord, upang magturo at manguna sa aming Bible study ngayong gabi. Fill him with the wisdom, knowledge, and guidance of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Naway maging malinaw at makapangyarihan ang bawat salitang kanyang ibabahagi. At gamitin mo siya bilang instrumento upang mas lalo namin makilala at maunawaan ang iyong salita, O Lord. Give him confidence, strength, and boldness to speak according to your will, O Lord Jesus. Buksan mo rin ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang mensaheng inyong inihanda para sa amin at naway magbunga ito ng tunay na pagbabago sa aming mga buhay, O Lord. Pinapanalangin namin ang bawat kapatid na narito at maging ang mga hindi nakadalo, O Lord Jesus. Strengthen our faith, encourage those who are discouraged, heal those who are sick, comfort those who are burdened, and provide for those who are in need, O Lord Jesus. Pagpalain mo rin ang aming mga pamilya, ang aming trabaho, pag-aaral, at lahat ng aming mga gawain. Guide us in every decision we make and help us become a living testimony of your goodness wherever we go, Lord Jesus. Lord, may this gathering bring glory to your name alone. Let your peace, joy, and love fill every heart tonight. Lahat ng ito ay aming itinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Thank you sa prayer. Salamat sa aming Salamat sa prayers. Alright. So guys, kamusta ang lahat? Okay na ba? Okay na ba? Mabuti ang lahat. Alright, okay. Sige lang. Oo, hindi naman ako upo. Alright. So yes, ayan. I prefer. Kita ba? Wala. Ay kasi wala pa eh. Napatayin! Hindi. Okay. Ang topic natin today is letting go and letting God. Ha? Gusto mo makakala? May let go na naman! Last time let go eh. Iba yung let go na yun ba? Ito let go na to. So, ang pinaka-main verse natin is Proverbs 3:5 to 6. So, syempre, by Christian Lishapko. And follow nyo kami sa YouTube channel namin. SNL-Salt and Light. Okay, guys? Ayun, sino nakakaalam na to? Proverbs 3:5 to 6. Amen. Sino pwede? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own Kasi Ate understanding. Malu. Submit to Him and He will not take your
Ano? Yes, very good. Okay. Bibigyan kita ng prize. Hold on to it. Anong prize mo? Para mamaya pagkain. Para mamaya. Ayun. So, may gusto lang ako tanong sa inyo, syempre. Kasi lahat tayo, syempre, naka-experience ng moments na ano, di ba? Na yung desperately gusto natin makontrol yung buhay natin. Lahat naman tayo, di ba? Syempre, gusto natin yung outcome ng buhay natin is maging maganda, pero yun yung plano natin sa sarili natin. Yun yung hino-hold natin lagi. Ano yan iba-iba yan, pwedeng plano, pwedeng yung kung ano yung mga relationships na gusto nyo, yung future, di ba? Pero syempre, sa Christian life is hindi naman all about control lagi. Di ba? Amen ba tayo dyan, guys? Amen. So, ayun. Gusto ko lang itanong, what are you holding on to? Ayan, guys. What are you holding on to? Ano pa ba yung kinakapitan nyo ngayon? Para makapag-serve tayo kay Lord. Ano ba yung balaki, mga nag-hold back sa atin? Pwedeng ano yan? Pwedeng fear, pwedeng regret, pwedeng relationship, pwedeng money, career, family problems, unanswered prayers, and syempre yung mga plano natin. Alright? Amen? Pero sabi nga sa Psalms 52:22, sino nakakaalam na ba? 52-22. Psalms 55:22 pala, sorry. Sige, wag na natin. Okay na to. Basahin na lang natin. Sino pwedeng magbasa, guys? Isa lang. Guys. Sige. Hennessy, ikaw na agad. Psalms 55:22 and 9. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ay, wow. Amen. Meron ka ding prize, tol. Isang grapes. Ayan. Hold on to it. Huwag mo kakainin yan. Hold on to it lang. Ha? So, ang sabi dito sa Psalms 55:22 Your hands. is cast your cares on the Lord. Diba? Ang ganda nun. Ibig sabihin ng cast is to throw or place upon someone else. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ni Lord is, give it to me lang. Kung ano yung mga itong mga nag-hold sa atin, ibigay lang natin kay Lord, i-surrender natin. Pero, syempre, may tanong pang isa. Why do we hold on so tightly? Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo nag-hold sa mga ito? Kasi we often trust what we can see, what we understand, and what we can control, instead of trusting God. Pero sabi sa Isaiah 55:8-9 is, please anybody? Isaiah 55:8-9. Grace. Isaiah 55:8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen, amen. Siyempre, hindi mo wala pa din. Okay, may galala. Okay. Lagyan nyo na lang. Kinain mo na eh. Sige, na. 55:8-9. Ayan, di ba? Malinaw naman. Siyempre, yung perspective ni God sa atin is greater than our perspective sa sarili natin, di ba? Malinaw naman. Example na lang, itong mga kids, di ba? Sa mga magulang nila. Pag sinabi mong no or hindi sa kanila, ang isipin nila, sino ba kung tao na to? Balakid sa buhay ko. Gusto kong magwala eh. Gusto kong mag-drawing sa pader eh. Ba't mo ako sinasabihan ng no, di ba? Hindi nila naiintindihan yun. Ganun din tayo. Parang tayo yung kaya mga children of God yung tawag sa atin, di ba? Kasi ito yung gusto natin gawin, pero iba yung gustong gawin sa atin ni Lord. Iba yung path na gustong ibigay sa atin ni Lord. So, amen, di ba? So, syempre, pinoprotect lang tayo ni God kasi hindi natin makita yun eh. Sa atin, sa perspective natin is, gusto ko makuha to.
Kasi kailangan ko for my achievement, for my well-being. Kahit hindi naman yun yung gusto sa atin ni God, syempre. Minsan, sinasabi sa atin ni God na no, kasi hindi yun yung para sa atin. It's either pinaprotect lang tayo or may ibibigay sa atin na mas maganda sila. Perfect. Yes. Amen. Perfect timing. So, meron pang isang tanong. Puno-puno tayo ng tanong ngayong gabi. Why is letting go so hard, di ba? Kasi, letting go or surrendering feels like losing control. Yan nga, ayaw natin, di ba? Ayaw natin mawalan ng control sa buhay natin. Kasi paano na lang to, di ba? Kunyari, may example na lang sila ulit. Di ba? Next is magpapaaral kayo ulit na, ni Elise. Di ba? Kaya Boys. Or si Max or si Ann for their kids. Paano na lang kinabukasan kung hindi ko gagawin to? Kung hindi ko gagawin to para sa ito, diba? Amen. Pero faith is about trust. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:7, ano yun? Alam nyo to. Ano? Trust the Lord with your heart. Mali. For we live by faith and not by sight. Nice one. Sino yun? Tinidor, parang sa'yo. Kapatid. So, syempre kasi ang sinasabi lang sa atin ng mata natin is, kailangan ko ng pruweba na ginawa ko to. To See is to believe. Pero, ang sabi ng faith natin, trust in God even before we see the answer. Kahit wala pang sagot, magtiwala lang tayo sa Panginoon lang natin. Like in everyday life, syempre meron tayo, ayaw ito. Whoop. Okay. Everyday life natin, example is sa career. Syempre, ang ano natin sa job natin is kailangan kong galingan kasi gusto ko na itong promotion na to. Gusto ko ng mas malaking sahod, ganyan. Pero, minsan sasabihin sa atin ni God is wait. Pero sabi nga kasi sa Jeremiah 29:11, plans I have for you, declares the Lord. Plans for you and not to harm you. Plans to make you home. Nice one, Kim. Talaga magpasa. Meron na ako ito. Meron ka na rin tinidor. Explanation naman yan is, minsan dinedelay tayo ni God para sa mga promotions na to, yung sa mga sahod na gusto natin, sa mga jobs na gusto natin. Kasi may mas maganda pa nga siyang ibibigay sa atin. Kagaya nga sa 29:11, di ba? Gaya nung sa ano mo din, naalala ko yung sa ano mo, sa testimony mo sa amin noon, di ba? Yung sa may work mo. Diba? Saktong-sakto yung work mo na biglang dumating sa'yo, di ba? Kahit wala ka na kasi meron pang mas magandang ibibigay sa'yo si Lord. Amen. Next dyan is syempre yung relationships. Ayan. Kasi madalas tayo syempre, pag nagmamahal tayo, bibigay natin lahat. Mahal na mahal natin, tanga-tanga. Ganyan eh. Hindi kasi hindi na tayo lalayo, di ba? Ganun naman lagi. Meron talagang mga tao na maglalayo sa'yo kay Lord. Hindi man yung partner mo, pwedeng yung kaibigan mo, pwedeng yung magulang mo din. Pwede kang ilayo kay Lord. Pero ang sabi nga dito sa Amos, kay Prophet Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so. Siyempre, hindi lahat ng relationship ay forever. Walang forever, guys. Di ba? Kay Lord lang merong forever. Amen. Kasi some people is lesson lang sila na dumating sa buhay natin. Pwedeng assignment lang sila para makuha mo yung nararapat para sa'yo na binigay ni Lord. Amen. Yes, stepping stones lang. Ayun, amen. Tsaka meron pa sa is yung ayaw nang gumana ng cellphone. Worry. Ayan. Lagi nating gusto nang isolve yung mga wino-worry natin ngayon pa lang kahit pwede naman ipagpabukas na, di ba? Minamadali mo. Kaya ano nangyayari? Siyempre, pagka yung plano mo yung sinusunod mo, minsan talaga nag-fail ka, walang nangyayaring maganda sa'yo. Kaya siyempre, sabi ni Lord, Matthew 6:34, ayan, alam natin ito. Ate Jam,
Naningkit na, oh. Dalawa. Sige. Sige, Kuy, sigaw na lang. Therefore, do not worry about tomorrow. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of itself. Pakalupit ni Guys. Amen. May tinidor ka na naman. Akala ko sciences naman susunod. Hindi, sa kanilo na yan. So, yun. Siyempre, sinasabi sa atin is, tomorrow belongs to God. And today belongs to us. Kasi nga, sinasabi ni Lord, di ba? Ano ba yung sabi ni Lord doon? Is, hindi tayo sigurado bukas kung meron pa ba, kung ano mangyayari. At kung ano man ang mangyayari bukas, ibigin na natin yung kay Lord. Hindi na natin kailangan mag-uli. So, syempre, may tanong na naman tayo. Daming tanong nito. What happens when we refuse to let go? Holding on too tightly produces anxiety, fear, bitterness, and exhaustion. Sino ba nakakaranas nito? Syempre, lahat naman tayo. Amen. Anxiety, syempre pagka may hinuhold tayo, kunya, natatay nga lang tayo, hindi na natin alam ano gagawin natin, di ba? Kasi hinuhold kasi natin, eh, di ba? Pwede ka pa maging bitter, di ba? Tatanong ka na nga lang, uy pre, kamusta ka? Huwag ka na magsalita. Yes. Ganun tayo, di ba? Syempre, pero may ano tayo, sinasabi si Lord sa atin. Sa Philippians 4:6-7. Sige pre. Yan, ang malabo naman kasi ng mga mata ng audience. Oo nga naman kasi. Sige, sila yung Sila yung Hindi, okay lang. Babasahin lang naman. Hinahanap ko pa eh. Ayaw mo ng grapes? Sige lang. Yung one. Grapes lang, meron ko ma... Ito na, oh. Oo. Ayoko niyan, English yan eh. Sige, bigyan natin siya ng minuto. 4, 5 to 7. 6 to 7. 5 to 7. Ay, 6 to 7. Okay. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa mga magitan ng panalangin at pasasalamat. Yes. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan nila? Ayun. Amen. Amen. 6-7. 6-7. Amen. Amen. Pre, meron ka ng tinidor din? Wala mo ng grapes, ano ba yan? Wala sa'yo. May binigyan ako ng grapes, kinain eh. Amen, amen. So, Amen. thank you, kapatid. Na sinasabi dito is prayer replaces panic. And, syempre, peace comes when surrender begins. Amen tayo yan. So, meron na naman tayo sa tanong. Ito maganda to. What happens when we let God lead? Everything comes into place. Amen. Amen to you. Hindi yan yung nasa ano ko, pero tama yun. Instead of anxiety, we experience peace. Yes. Amen. Amen. Sabi nga sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace. Those minds are steadfast because they trust in you. And also meron pa tayo is John 14:27. Peace I leave with you, peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Siyempre, ang ganda nga nito eh, kasi ang ano ko dito, ang take ko dito is yung parang kay Matthew, sa Matthew 14:30. Kung alam niyo, syempre alam niyo naman yun, yung nasa boat sila, tapos yung nakita nila si Lord naglalakad sa tubig, tapos si Peter naman is nagkano din, parang Lord, kung ikaw talaga yan, palakarin mo rin ako. So nung lumakad siya, nakita niyo yung mga anxieties, yung takot. Pero ang una niyang sinabi is Matthew 14:30, Lord save me. Diba? Ang ganda, parang ito yung pinaka-greatest example si Peter. Fisherman si Peter, di ba? Lumubog man siya, kaya niya lumangoy pabalik. Pero instead, inalay niya kay Lord yung pag-save sa kanya.
yung buong pagtitiwala niya, binigay niya kay Lord. Lord, save me, sabi niya. Si Peter, is a great example sa atin na kahit anong mangyari sa buhay natin, anong worries man yung dumating sa atin, kumapit lang tayo kay Lord. And syempre, God doesn't always remove the storm, syempre. Lagi yan eh. Example is, yung storm na yun is yung financial struggles natin, yung illness kung meron man tayo, anxiety or depression, family problems, grief, syempre uncertainty about the future, syempre. Hindi niya minsan inaalis yun eh. Kasi gusto niyang malaman natin na sasamahan niya tayo sa lahat ng bagay na to. Hindi niya tayo iiwan. Amen? Amen. So, wala naman natin. Jesus invites us. May ano yan ha? Jesus invites us! Sabay-sabay nga tayo! Jesus invites us! Amen! Amen! Sabi sa Matthew, wait, sabi sa, ay hindi, John pala to, sorry. Sabi sa John 14:27, ay ito yung kanina, peace I give you, peace I ano. Yes, amen. God's fight. Nagkamali ako dito guys. Ang dapat dito sa Jesus invites us is Matthew 11:28-30. Please, Matthew 11:28-30. Sige, Ann. Matthew 11:28-30. This is all everyone and burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen, amen. Thank you, kapatid na Ann. Oh, bago ko makalimutan. Wala na akong Matthew 11, kita. 11:28-30. Yes, alright. Come to me, all So, sino nakakalam po ano na yung yoke? Guys, yung yoke. Hindi yung sa itlog ah. Pamako yun. Yes, yan tama sa tita. Yung yoke is yung ginagamit ng mga ox or yung mga kalabaw para dalawa silang nakapatong para sabay silang umarangkada. Ayun. So, sabi dito is take my yoke upon you and learn from me. Ibig sabihin, gusto niya tayong sumabay kay Lord. Gusto niya tayong sumabay sa Kanya. Yun na yung pinaka hindi niya sinabi na kayanin mong mag-isa yan. Wala siyang sinabing ganun. Sinabi niya na come to me. All of you who are weary and burdened. Kasi Christianity nga is begins with a surrender. Siyempre, kung hindi naka-align yung yung path mo kay Lord, paano ka matutulungan? Example is, kunyari, ako gusto kong pumunta sa Gama. Tapos si Levi naman, gusto niya pumunta sa Umalquin. Sino lang kami, kaya namin umalis dito, nasabay, pero different yung directions namin kasi hindi kami nagtatagpo ng ideals namin. Iba yung gusto namin. Ganon din yung kay Lord. Kung di natin sasabayan yung ni Lord, maliligaw talaga tayo guys. Amen? And God, yung next dyan is nakita naman natin, God fights our battles. Sabi nga sa Exodus 14:14, napakadali lang nito. The Lord will fight for you. You need to be still. Amen. 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 So, syempre, sometimes the greatest act of faith is to stop trying to fix everything yourself. Amen. Hindi laging kailangan ayusin mo ng ikaw lang. Mangingi ka ng tulong kay Lord. Amen tayo dyan? Amen. Bakit mo natatawa ba rin? Kung kaya nila, pagawa ko sa... Mali. Mali. So, next dyan is, boom. Let us trust God's direction. Ayan, nandito na yung natin, yung main verse natin. Proverbs 3:5-6. So, pabasa na lang ulit. Tita?
And then Proverbs 3:6. Trust in the Lord with all your heart. And without lean on your own understanding. Amen. In all your ways, apply it to Him. And He will direct you in your path. Grabe naman yan, Tita. Ang tinidor mo. Amen, amen. So, i-breakdown lang natin itong verse na to. No? Sabi nga is, trust in the Lord. Ibig sabihin, i-depend mo yung completely, mag-depende ka kay God. Amen. And with all your heart, sabi niyan. Not halfway, hindi yung pag-convenient lang sa'yo. Kagaya nga nung sinabi niya, ni Pastora noong Tuesday, is kung you're obeying God partially, it's not obeying at all. Wala din, di ba? Kailangan, pag sinabi mong with all your, trust in the Lord with all your heart, dapat yung buong pagkatao mo. Walang exemptions, entirely yung buong pagkatao mo. With all your heart yan. Yes, Buong amen. puso. Amen. And lean not, sabi niya dito. Lean not, ibig sabihin is, huwag tayong mag-lean sa talagang understanding natin, no? Sa sarili natin. And also submit to Him. Ayan, submit to Him. Bigyan mo ng authority si Lord sa puso mo. Kasi usually talaga ano yung tawag dito, mga tao is hirap na hirap mag-submit kay Lord Kasi marami pa silang gustong gawin sa sarili nila. Lord, gagawin ko muna to, tapos tsaka ako pupunta sa'yo. Yeah? Pwede rin. Ganun di ba? Pwede rin. Oh, Lord, ayusin ko muna. Ayusin ko muna itong yung sarili ko. Meron pa akong yung mga dumi, mga ganyan. Madumi pa ako, Lord. Kaya ako nasasabi ko, syempre, according to my din to my own experience Kasi syempre, dati kasi non-believer tayo. Unbeliever, tapos kakakilala lang natin kay Lord. Lagi tayong dito parang nawawala. Minsan, may yung una parang, wow, Lord, let's go. Come on. Tapos bigla-bigla na lang, ginagawa akong kasalanan. I'm so bad. Hindi na ako babalik muna. Ganun di ba? Ganun tayo lagi Na gusto natin munang maiayos sa sarili natin. Kesa dumipende tayo kay Lord. Kesa mag-submit tayo kay Lord, bigyan natin siya ng authority. Siya naman yung gagawa ng paraan para makalaya tayo sa ganung ways. Di ba? And sabi dito, He will make your paths straight. Syempre, God may not show you the whole journey, but He promises to guide you every step of the way. Amen? Amen. So, syempre, ang greatest example natin ng surrender is, syempre, si Jesus Christ. Sino pa ba? Wala naman iba, di ba? So, madaming tao na siguro nakakaisip, wala naman siguro dito na pag sinabi mong let go is wala kang gagawin. Talagang let go lang kayo. Wala kang nang gagawin. Tapos na. True surrender is act of obedience. Pagsunod pa rin kay Lord. Ayun ang pinaka-surrender talaga. Kasi ano bang yung surrender? Diba? Buhay mo lang naman. Binigay lang naman yan ni Lord sa'yo. Yun lang yan Sabi nga sa Luke 22:42, sino pwede mag-gano? Levi, ganun. Luke 22:42. Luke 22:42. 22:42. Father, if you are Luke 22:42, yeah? Yes. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Amen. Tinidor mo. So pala yung Sorry. I'm not gonna use this one. Okay. Siyempre dito, sinabi ni Lord dito sa Luke 22:42 na to, hindi ko na siya nalagay, is in-express ni Jesus yung niya, yung desire niya honestly, siyempre. Pero nag-submit pa rin siya kay Father God. Kasi kahit meron alam niya yung pain na mangyayari sa kanya. Alam niya yung tawag dito, yung kahirapan na mangyayari sa kanya. Pinabayaan niya si Father God na take over sa sa buhay niya parang.
Kasi kaya-kaya niya yun, pwede siyang umurong di ba? Kasi Jesus Christ na siya pwede niya nang iurongin pero syempre, act of obedience niya, may nag-message ako. So, yun yung pinaka-obedience, galing na yan kay Jesus Christ. He chooses obedience even if it's costly. Buhay na nga niya kapalit. Tayo, ano lang oras lang natin, 3 minutes lang. Hindi natin magawa. Tayo cellphone ito mga. Nanunuro siya pa rin apat na. Ako din yan guys. Ako din yan. Guilty. Pero syempre, sa ano natin, meron pang sinabi sa Philippians 2:8. Sino pwede? Quiz! Please. Philippians 2:8. Same lang naman siya. Gusto ko lang sabihin sa inyo itong verse na to. Same lang din naman siya ng Luke 22:40. Philippians 2:8. 2 verse 8. Ayan. So guys, nakita niyo ba yung Philippians 2:8? Nabasa niyo rin ba in your own? Alright. So same lang din siya na Luke 22:42. Binigay ng buong puso, binigay ng buong puso ni Jesus Christ yung plan completely kay Father God. Kahit mag-suffer siya, binigay niya pa rin yung buong trust niya kahit kapalit ang buhay. Amen. So next natin, what does surrender look like? Ano nga ba? Siyempre, ito yung praying before worrying, forgiving before receiving an apology, giving before knowing the outcome, obeying before understanding, and waiting without complaining. Amen. So meron ba tayo dyan? May mga tao ba tayong nandito na ganito na, nag-surrender na kay Lord? Amen. Amen, diba? Halos lahat na tayo. So, meron siyang sinasabi sa atin sa Romans 12:1. Sino ba? Walang tinidor. Meron na siya Tito. Tito, gusto mo magkaroon ng tinidor? Ayoko. Ayaw na dito. So sige. Sa malunod. Sabi ni Tito sa baw yung ulam, tapos nilito. Romans 12:1. Sabaw yung ulam, tinirul dito. So ako na lang. Sige, ako na lang magbabasa. Therefore, sige, paano naman? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen. Ang linaw na sinabi doon. Sacrifice belong completely to God. Siyempre, surrendering means offering our whole lives, not just part of our life, our day, entirely, completely, dapat surrender. Amen. So, eto, syempre, may tatanong ako sa inyo. Tanong na naman. Tanong na naman. Sorry na. Ayan. Ano ba yung nag-hold talaga sa inyo ngayon? Gusto ko malaman. Pero huwag niyo sasabihin sa akin. Sabihin niyo, Lord. Sabihin niyo lang sa isip niyo. Pwede bang dream? Pwede bang yung taong nanakit sa atin? Pwede bang relationship for your mom, dad, kapatid, cousins? Silvers. Yes, mga silvers. Pwede bang mga future? Silvers, relationship. Pwedeng future, pwedeng finances. So, isipin nyo lang, lagay nyo lang din sa utak. Yung mga takot nyo, yung pride. And isipin nyo kung kaya nyo bang sabihin na, Lord, not my will but yours be done. Kaya ba natin yan? Sabihin niya natin guys. Lord, not my will but yours be done. Amen. Okay. So syempre, sinasabi nga dito sa Bible is hindi naman buhay Kristiyano is hindi na magiging mahirap. Hindi naman sinasabi sa Bible na magiging madaling lahat. In fact, Jesus said we would face trouble in this world sa John 16:33. Pero syempre, ang promise sa atin ng scriptures, hindi na tayo mag-iisa. Amen?
Siyempre, when we refuse to let go, we place our confidence in our own limited understanding. But when we surrender to God, we place our confidence in His perfect wisdom, unfailing love, and sovereign power. Siyempre, si God lang nakakaalam ng ano natin, path na pupuntahan natin. Di ba? Yes? Amen? Sabi dito is, only God can transform our hearts, redirect our steps, and use every joy and every trial for His glory and our good. Sa Romans 8:28. Ano yung Romans 8:28, guys? Sige. Romans 8:28. Nearest significant of guys. 8:20. Yun nasa ano natin, In all things, God works for the good of those Saving who verse love. to, di ba? Yeah. Amen. Ano yan? Hennessy? Sige, ano yun? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. Di ba? Ganda. Save nyo ito sa cellphone nyo. Oh. Yung sa mga notes nyo, ilagay nyo sa notes nyo. Romans 8:28. Yung goal kasi natin is letting God take over. Is hindi naman siya madali talaga. Gusto lang natin maging Christ-like talaga. And yung, gusto natin mabuhay na meron tayong relasyon sa Diyos. Amen? And yung trust and obedience natin, dapat sa Kanya talaga. Siyempre, as we surrender these plans, these fears, these desires, He will shape us sa kung sinong tao man yung gusto niya tayo maging. Yeah? Yun yung ano natin sa Kanya. So, yan guys. Bear with me on this, syempre. Gusto ko lang kunin niyo yung mga tinidor niya na binigay ko na. Yes? Amen? Gusto ko pumikit tayong lahat. Mga tinidor. Pumikit tayong lahat. Wala akong gagawin. Pumikit lang kayo. Wala akong gagawin sa inyo. Pumikit tayong lahat. Yes. Alright. Okay, close our eyes, guys. Tita, close our eyes, please. Please, guys, bear with me on this lang. Siguro mga few minutes. Close our eyes. Gusto kong isipin nyo na ang hawak nyo na to is kumakatawan sa isang bagay na matagal nyo nang hinahawakan. At yung mga ayaw nyong bitawan. Pwedeng galit, takot, mga guilt, syempre mga past achievements din. Yung comfort nyo, control nyo sa buhay, yung mga pangarap, mga relasyon, or anumang humahadlang para lubos tayo magtiwala sa ating Diyos. Walang espesyal na kapangyarihan ng awak natin ngayon. Simbolo lang ito. Ang tunay na surrender ay nangyayari sa puso natin. Amen? Pero minsan, ang isang physical action ay nakakatulong para malaman natin ang spiritual decision na ginagawa natin ngayon. Ngayon, gusto ko manalangin tayong lahat. Bigit nyo lang yung mga mata, Lord God. Bigyan nyo lang, hawakan nyo lang itong tinidor na ito. Isipin nyo na ang bagay na hawak ninyo ay ang mismong burden na matagal ninyong dinadala. At sa prayer nyo ito, gusto ko isuko natin sa Panginoon. I will lead you out of prayer. Father God, Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na ang tunay na pag-asa ay matatagpuan lamang sa iyo. Salamat dahil kahit minsan nahihirapan kaming bumitaw, hindi ka nagsasawang hintayin na tawagin kami pabalik sa iyong presensya. Panginoon, sa oras na ito, hawak namin ang simpleng bagay na ito. Wala itong espesyal na kapangyarihan, Lord God, pero pinipili namin gawin itong simbolo ng mga bagay na matagal na naming hawak sa aming mga puso. Lord, para sa iba, ito ay simbolo ng unforgiveness. Para sa iba, ito ay fear, anxiety, guilt, shame, or disappointment, pain, or regrets. Para sa iba naman ay maaaring ito ay comfort, pride, control, and past achievements. O maraming pang pangarap na mas higit pa namin hinahawakan kaysa sa iyo. Lord, alam mo ang bawat puso na narito, Lord God. Alam mo ang mga bagay na hindi namin masabi sa ibang tao at ngayon, Panginoon, hindi namin gustong mabuhay na pasan-pasan ng mga ito. Lord Jesus Christ, tinuturuan mo kami magtiwala. Kaya ngayon pinipili namin isuko lahat sa iyo, Lord God. Guys, sabay natin, Lord God. Kung may galit kami, ibinibigay namin sa iyo. Kung may takot kami, ibinibigay namin sa iyo. Kung may sugat pa kaming dala, ibinibigay namin sa iyo, Lord.
Kung may kasalanan kaming hindi pa ma-let go dahil sa guilt, ibinibigay namin sa iyo. Ako na lang mga kaibigan. Kung ang pride, success o sarili naming plano ang humahadlang para sumunod sa iyo, isinusuko namin ito, Lord God, para sa iyo. Lord, palitan mo ang aming fear ng iyong peace. Palitan mo ang aming pain ng healing, Lord God. Palitan mo ang aming worries ng confidence sa iyong faithfulness. Palitan mo ang aming control ng complete trust sa iyo, Lord God. Lord God, habang binababa namin ang simbolong ito, pinapaalala namin sa aming mga sarili na mas gusto naming hawakan ng iyong kamay kaysa hawakan ng mga bagay na pumitigil sa amin. Lord God, teach us to trust. Trust you even when we don't understand, Lord God. Teach us to wait, Lord God, even when it's difficult, Lord God. Teach us to obey, Lord God, even when it costs us something. At turuan mo kami araw-araw na mamuhay na may surrendered heart, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil hindi mo kami tinatanggihan kapag lumalapit kami sa iyo. Salamat dahil ang kapalit ng aming burden ay iyong kapayapaan. Ang kapalit ng aming brokenness ay iyong grace. At ang kapalit ng aming pagkapit sa mundo ay mas malalim na relasyon sa iyo. Lord God, bibitawan namin itong tinidor na ito sa lapag. Pwede na natin ilapag. Kung handa na tayo mag-surrender, ibaba na natin. We surrender everything to you today. Not because we are strong enough to let go, Lord God, but because you are faithful enough to carry what we no longer can. Hindi natin isinusuko ang bagay na hawak natin, isinusuko natin ang bagay na kinakatawan nito sa puso natin. We love you, Lord. Have your way in our lives, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Yung dadabas ng mga pinapin ko. Okay. Alright guys, thank you. So ayan, kamusta ang ating kamusta ang ating mga heart? Na-surrender na ba natin? Wala, hindi niya ko binaba. Hindi, binaba ko. Pinalo ko lang ulit. Ayun. So, syempre yung last natin is let go and let God. So, kamusta ang mga Christian? May mga na-surrender ba tayo ngayong gabi? Amen. Syempre. So, ayun. I hope na may natutunan tayo ngayong gabi. Amen. Syempre. Ano yung ano natin? Main verse natin? Let go of their God. 3, 5, 6. Proverbs 3 to 5 to 3, 3, 5, and 6. Okay, ano ulit yun? Trust in the Lord. Amen. Amen. So, Practicein natin yan, sabay-sabay. yes, so meron ba tayong mga insights na gusto mo share? Sinusurrender? Ano tumingin sa akin? Alam mo may sasabihin kayo. Personal or anything? Start ako. Sige. Dun sa, kasi may nabanggit ka na, parang di ba, hirap kang mag-let go kasi parang may may fear ka, may fear. Tapos, siyempre, nandun yung word na makasalanan. Pero ang ano ko kasi, ang nahalimbawa ko sa parang sa sarili ko, hindi naman sa nahalimbawa ko sa sarili ko, si Moises. Then, bakit si Moises? Kasi si Moises, kasi alam niya sa sarili niya nakagawa siya ng mali, which is nakapatay siya. Okay, so, nakapatay siya. Then, nilibig niya, hindi siya nakakaalam. Then, lumayo siya. So, paano yun yung napili ko? Teka, nag-note kasi ako kanina, kaya para ma-ready ko na ngayon. So, ang ano ko kasi doon is, di ba, makakalanan siya. Pero hindi yung isinantabi ni Lord. Ano siya, binigyan siya ng panahon para magsisi, like us. Like, kahit na may nagawa kasalanan ngayon, hindi yan instant tomorrow. Yun na yung consequences mo. Hindi. It takes time. Yung kay Moses, binigyan siya ng as far as, correct me if I'm wrong, 40 years to realize, para ma-realize niya na mali yung ginawa niya. Then, para maihanda si Moises sa
kung anong plan ni Lord para sa kanya. So, ang ano ko dito, yung ano, kumbaga, pinapakita ang biyaya ng Diyos na pwede niya gamitin ang isang taong nagkamali. So, kapag tayo yung nagsisi, pag tayo yun, andun na yun, at sumunod sa Kanya, once we surrender everything to Him, di ba? Pero, hindi ibig sabihin, tama ang ginawa natin, ano ba, paano ko ba-explain to? Hindi ibig sabihin na tamang ginawa natin, sa halip, pinapakita ng Diyos na makapangyarihan siya sa way na pinatawad niya tayo at on process yung pagbabago ng tao. At gumagamit si Lord ng mga taong handang sumunod sa Kanya. It's not instant, it's on process by once we realize our mistakes, like consequences na, okay, ito pala yung will ni Lord sa akin. Ito yung nilalabang ko na hindi ko sasabihin na ginawa ko. At the end, si Moises sinabi na sa asawa niya yung nangyari. Ano sabi ng asawa sa kanya, tanggap naman kita eh. Kahit ganun yung ginawa mo, bakit hindi mo? Oo. Bakit yung mga kasalanan mo na ganyan, hindi ka pala, parang hari ka pala sa ito, ganyan, bakit hindi mo sinabi sa akin? So, ayun siya. So, ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpiling sumunod kahit may takot. Yun yung yes. Dahil naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Ganito yung as a Christian life, hindi lang ipinapakita ng Diyos ang buong plano. Minsan, ang hinihingi lang niya ay ang one step sa pananampalataya. Gaya nga ni Moses na piniling magtiwala at sumunod sa Diyos kahit na doubt siya na ano yung nagdiningas na apoy. Parang yun lang yung niya eh. Pero nakausap niya din, nag-trust siya kahit di niya nakikita. Ganun po. Ang pang same lang din yan ng nila David, nila Solomon. Meron din silang mga mistakes na ginawa, pero still andun pa rin sila sa pagsabi. Say yes? At pag dito, yung sa letting go and letting God, kasi siya eh, it's a decision, your decision. Kasi kung tutusin naman, Lord is a powerful, He's a powerful God. Kahit na mag-hold on ka into something, kapag gusto niyang kunin yun sa'yo, in just one snap, He can take it away. Pero pinili niya, He chose na magkaroon ka ng free will. From the beginning, yung free will binigay niya. Para siyang alam mo yung paghawak sa kutsilyo. Di ba minsan, kapit na kapit ka dun sa pinaka, yung sharp part ng, blade ng kutsilyo. Si Lord, pwede niya naman hugutin. Kasi nakikita niya na nasasaktan ka. Kaya lang kasi tayo, pinipili natin mag-hold on kahit na nasasaktan na tayo. Do alam ni Lord na nasasaktan tayo, hindi niya yun pinupwersang kunin sa'yo. Kasi alam niya na mas masasaktan ka. So, it means it's a free will and it's your decision to let go and let God. Kasi gusto niya kasi ng genuine emotion na pinagkakatiwalaan niya ako, pinili niya ako na pagkatiwalaan, hindi dahil pinilit ko. So, yun yung letting go. It's our own decision. Yes. Next. Ate Jam. Oh, nice. Yes. Check it. Parang lahat natatamado ako. Lahat naman tayo. Amen. Lahat naman tayo. Siya, hindi totoo yung katawan na pagka hindi mo pa nililit ko yung bagay na gusto pabitawan tayo ng Lord, mas nagsasuffer ka na parang kunwari ito na si Lord, sasaluin ka niya sa pagka-fall down mo. Kasi alam niya, pagka halimbawa nakakapit ka pa sa room, sabi niya, anak, bitaw na kasi yung kamay mo, sugat-sugat na. Nandito ako sasalo sa'yo, pero ikaw matigas yung ulo mo na ayaw mo pang bumitaw doon, mas ikaw yung nasasaktan. Na nandun naman yung comfort ng Lord. Kasi tayo, as a human individual talaga ang nanguna sa atin is yung flesh talaga natin eh. Na yun yung talagang pinakauna na source na kung bakit
nadi-disobey natin yung Lord, lalo na pagkadating sa mga love, sa money, sa career, talagang minsan hindi natin pinagkakatiwalaan yung Lord dahil tingin natin na yung ways natin is much better kaysa sa Lord. Pero, sabi nga sa katuruan na pagka inopen mo talaga yung Bible mo, magkakaroon ka ng kaalaman na makikita mo nang usap sa'yo doon yung Lord na lahat ng mga pinapabitawan niya sa iyo, hindi talaga makakabuti sa iyo. Lahat ng gusto niyang i-let go, hindi niya yung kukunin nang wala siyang ipapalit pero may ipapalit siya na mas better. At alam niya kasi na hindi ka lalago sa kahit na ano man yung pinapabitawan niya na hawak-hawak mo. Talagang makukulong ka doon parang kulong ka sa proseso na nandoon ka lang, na cycle ka lang na gano'n na. Ang gusto ng Panginoon is lumago ka, na mas makilala mo siya, pero hanggat hindi ka nag-let go, nandun ka lang, kulong ka lang sa maliit na circle na kung saan, pabalik-balik ka sa, kung ano yung, parang yung sa wilderness, di ba 40 years lang silang pabalik-balik dahil sa katigasan ng ulo nila. Pero when they obey God, nandun na yung blessings, nandun na yung right path mo na tinatahak mo na mas nagiging way closer ka sa God. Kaya sobrang napakaganda ng topic natin ngayon dahil alam ko lahat tayo, may mga hindi pa tayo mabitawan, and then this is one of his message na talagang hinihimok niya tayo na kung ano man yung mga burdens natin, dala-dala natin, surrender na natin sa Kanya kasi He will never fail us. Pero yung lahat ng promises niya is nandun at ipagkakaloob niya yun sa atin. So, yun lang po. Glory to God. Oh, Ate Malu! Gusto na magsalita. Nahulog, ikaw na. Si Ate Malu. Ako, let go and let God. Yan nga yung Proverbs 3:5 and 6. Diba, minsan tayo dumadaan tayo sa isang pagsubok na may mga bagay tayo na gusto natin gawin para sa sarili natin. Pero yung inaano natin ng sarili natin, kinukuha natin na tayong nagdidesisyon, pero hindi natin alam na mas makapangyarihan si Lord na siya yung talagang kikilos para sa atin. Pero ang ano kasi natin doon hindi natin itinatras sa Kanya yung mga bagay na kailangan natin i-surrender sa Kanya. So, ang pinakaano nun kasi nangyari din sa akin yan dahil minsan may mga bagay akong gustong-gusto ko pero gusto kong gawin pero hanggang parang yung nangyayari hindi mo makuha yung isang bagay na yun kasi ikaw mismo sa sarili mo na parang hindi talaga para sa iyo. Kaya yung sabi nga ni Lord na trust in the Lord with all your heart, hindi kasi nagagaling sa puso mo. Hindi kasi siya nagagaling. So, ibig sabihin nun, yung sarili mong desisyon sa utak mo gumagana pero yung nasa puso mo, hindi ka tugma dun sa ano na yun. Kaya, yung ano ko kasi, ang lesson ko dito, i-let go mo siya, tapos, let go, kay God mo siya i-surrender. So, yun ang iaano ko sa lahat ng bagay, kay Lord tayo nagtitiwala. Amen. Elsie? Hindi, ano lang. May napanood kasi ako sa Instagram na video. Parang Sige. Hindi, may napanood lang ako sa Wait lang, Chichi. Wait lang po, Wait lang. Play lang kayo with Ate. Chichi ka. Okay? Napanood ka. Yan, Ano yung napanood? napanood ko lang yun sa Instagram na video. Nakalimutan ko na yung umpisa pero yung pinaka-last nun. Hindi kasi lagi siyang kumbaga sa lahat ng tinatahak ng landas, lagi nandoon si God, si Lord, nakaalala sa Kanya. Pero siya, mas pinipili niya na sundin yung sarili niyang gusto. So, ang nangyayari, mas lalo siyang napapahamak. Tapos, and then yung last, yung doon sa may last na kasi mas natandaan ko. Yung
sobrang ano siya, parang bangin siya, nandirito siya, tapos si Lord nandoon na sa kabilang mundo. Tapos tinatawag siya ni Lord na pumunta ka, talunin mo. Eh, hindi siya makatalon kasi, natatakot siya kasi mapapahamak siya, mahuhulog siya. So, masasaktan siya. Sabi ni Lord, magtiwala ka lang sa akin. Pero nung at the end, ang ginawa niya, mas nagtiwala na siya sa kay Lord. So tumalon siya na not knowing na akala niya mahuhulog siya. Pero at the end, meron palang yung pagtalon niya, may mababa doon na pwede niyang akyatin na agad dito may kape. So parang sa atin kasi, para iyaano ko yun sa atin, especially sa akin din, sa atin lahat. Kasi tayo, yung iba, di ba, hindi, lahat tayo, kasi parang, kaya hindi tayo makapag-let go. Kasi parang natatakot tayo na mapapahamak tayo, or, kasi di ba, inaano natin, ayun nga, parang hindi tayo makapag-let go kasi parang natatakot tayo sa kung anong mangyari. Pero, wag natin isipin na ikapapahamak natin yan. Bagkus, magtiwala lang tayo kay Lord. Kasi the more na hindi ka nagtitiwala kay Lord, yun yung mas mapapahamak kayo. Mas ipapahamak ka pa nga ng sarili mo kaysa sa pagtiwala kay Lord. Amen. Thank you. Levi. Habang mapasok yung let go and let go. Parang yung I call this, yung excerpt ko parang yung ni CJ. What are your silvers and same that one. So I just wanted to share an example dun sa Matthew. If you are familiar with that one. Matthew. Matthew. Baro. Yung story kasi. He was with his disciples. So during that time, Jesus was but then he saw people. So yeah, he cursed the fruit, and then eventually the fig tree got dried out. Yeah. So tapos I will buy it. mga disciple niya, sabi doon, that they were amazed. Kasi pag sinabi na siya si Jesus, and then it got dried out. You play. So how is that does it so gone so quickly, sabi ng disciple ni Lord. So, pero sabi ni Jesus dun sa 21, he replied, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into this sea, and it will be done. Yun yung sabi niya. Kasi, yun yun, parang I like your illustration. Sabi mo na, so he wants to, yung Instagram na napanood mo, that he just, or that illustration, he just wanted to follow him or herself. That he don't want to let God na mapakialaman kung ano yung gusto niyang gawin. So sabi nga dun sa 21, diba, yung ni-reply ni Lord, na if you have faith and do not doubt. Kasi, dalawa kasi yun. So you cannot say you have faith and then in between you're doubting. Diba? So that's the thing. Kaya nga yung nangyari doon, we don't know what God can do in our lives if we will really going to surrender. Like sometimes sa atin madali lang sabihin, surrender mo yan, surrender mo. Diba? Let's become dali lang sabihin nun. Surrender mo pag may kasabi sa'yo ng problema mo, sasabihin na surrender mo lang yan. It's easy to say, but you are not in the situation. Diba? But then, everything, kaya nga sabi ganun ni Donna, everything is in the process. Hindi mo naman pwede na mamaya sabihin na ganito, na ganyan. But then yung consequences din naman, it's still naman talaga yung plan. But then, sabi din sa 1 John, diba? If we confess our sins, He is faithful and just. He will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Pag sinabi natin lahat ng mga kasalanan natin, mga nagawa natin pagkakamali sa Lord, ipupurify natin. Ipupurify
niya lahat yung sa atin. So because, sinabi ko nga, hindi ko alam kung nandun kayo, because the girl that we are serving is a second chance. Hindi siya namatay na basta lamang. Hindi siya pinatay na basta lamang. Diba? Sabi nga din, diba, I mean, he even said in the Bible that he came for sinners, diba? And not for the righteous. Diba? So, yun lang yun. And then, after that, if we will confess our sins, faithful and just into our lives, no, dun na natin it is not like, for me, it is not like, it's not enough lang din naman na if we confess it. Diba? The serve also should be there. Serving. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. But it's not naman ibig sabihin na hindi naman attendance sheet. Di ba? May nabasa kasi ako na hindi naman attendance sheet na pag ganito ka. It means is that you are fully into it. Hindi naman kasi sa attendance sheet. It is a personal relationship that we have. Di ba? Kaya sa atin, I mean, all of us can sa atin lang naman yun masasabi. Even though hindi ka naman nag-attend ng Zoom, hindi ka man nag-attend every Friday, ng Sunday, alam mo naman sa sarili ko. Not everyone, no one can judge, but only the Lord. Yes, I believe in that. Kasi, in time, sabi ko, process is process. Oh, process is process, and I really truly believe in that too. And then after everything is done naman, the fully conviction will enter into our hearts. Amen. Yes. That's why itong mga gathering po is really important po sa ating lahat. Of course. Oo. Amen. Amen. Yep. Nice. And then one more too. Okay. And after all that, the Matthew 21:22 will answer all our prayers. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So ibig sabihin, pag hindi ka naniwala, hindi ka makakapagpapalala. So paano ba tayo maniniwala? Tanggapin si Jesus Christ. Matthew 21:22 po. Amen. Thank you. Grace. Nice, that's good. Thank you. Oh my gosh, I think nag-result na. Ano naman? Oh, sure? Kasi alphabet. Sige, Grace na. Sige, Grace na. Unang-una po, thankful ako kasi may ganitong klaseng gathering na amin. Mas nagkakaroon ako ng insights about sa mga decisions na ginagawa namin with the guidance of the Lord. Gusto ko lang din yung sinabi ni Ate Anna, it's a decision to let go and let God. Kasi if lagi mo siyang sinasabi kay Lord na, Lord, sana i-let go niyo na to sa akin, sa sarili ko. Pero yung actions mo ay hindi nga tulad ni Ate na sinabi, hindi naman na matutugma sa puso mo o sa ginagawa mo. Hindi talaga siya mamaterialize. Yan lang. Tapos, mas na-realize ko na pag let go mo pala, si God yung parang binigay mo sa kanya yung problems mo or worries and whatever, talagang gagaan yung buhay mo. Amen. Right now, nung nag-start ako na mag-church, share ko lang din pala, kasi in-invite ako ni Teacher Abby mag-church March. Yes, March. Pero dahil sa mga nangyari, nag-flood, nag-war, yung mga ganong, tapos sa work ko may naging issue, ganyan. Hindi ako pumunta. Tapos, parang, yun nga, pumasok ulit yung kay Ate Anna. It's a decision, it's an initiative from yourself na sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na ng parang better understanding kay Lord ng mga sa worries ko nga, anxiety, baka mas maintindihan ko siya. And from there, nung nag-start ako ng May na umattend dito, mas na-intindihan ko yung love ni God na, okay, walang worries ako. Lahat ng problems ko ngayon na i-encounter, lalo yung sa work ko ngayon, kasi on the verge of, kung possible na magsara yung company namin, wag naman sana. Pero better pa rin yung plan ni God, whatever that will happen. Ngayon, I'm giving it to God. So let's reward ko ngayon.
Yung mga katrabaho ko kasi ngayon, talagang anxiety sila, lagi silang nag-alala sa akin sa trabaho. Tapos nakakita nila ako na, na chill lang. Parang hindi ako mag-comment ng negative dun sa nangyayari. Pero syempre, kinocomfort ko naman sila. In a way na parang sabi ko, binibigyan ko sila numbers na amen. Ask for prayer, believe that you have received it, and it will all be yours. Ayun, ganun ako mag-approach ngayon sa mga katrabaho ko. Kasi parang too much negativity yung narinig ko sa kanila ngayon. Anxiety kasi. Yeah. Ganun ako ngayon sa mag-approach, Ayan, yung parang ganun mindset ko ngayon. Hindi na parang negativity agad yung lalabas sa utak ko. Hanggang sila. That's the Lord. Amen. Ito talaga ang laking tulong nung nakilala ko lalo si Lord. Amen. Meron ako talaga sa group na to, lagi. Ikaw, tita, ba meron ka? Inside. Bless ako sa iyo. Glory to God. Na-bless ako sa lugar na sa book mo. Actually, kung tutusin niyo, ang ganda ng topic mo. Salamat sa buhay mo. Para sa akin, nag-ano sa akin, kung ano yung, bakit yun, ano sabi niya, why so, ano? Why is hard to let go? Yes. Yun naman nag-ano sa akin. Hindi para sa akin, sa mga nakikita ko. Ako sa ngayon, nakalet go na sa akin eh. Sa mga nauobserbahan ko, pinag-aralan natin silver and gold, di ba? Bakit nga ba nagtatanong ako? Bakit parang ang hirap i-let go sa ating mga Kristiyano? May mga bagay tayong ninahawakan eh. Alam ko mga bata pa kayo, alam kong naglalakad pa kayo para mga ganyan. Sa katulad namin ni Mano, parang alam ko naman, pagkano namin mali, oops, mali yan. Alam mo, dumawa ko sa box ko, pero nagtagumpay, di ba? Praise God. Kaya nga, alam na namin, kailangan kasi dumaan tayo sa mga ganun eh. Yung mga simpleng pagsipa ba? Now, ano ko ito na yung mga ganon. Emotionally and spiritually, nakaka-affect ko, pero wala kang gagawin, kundi let go and let God. Diba? Pero, yes, pero ito yung ano ko, gusto ko na yung yung mga, sa nakikita natin, meron tayong pinangahawakan. Halimbawa na lang yung MM. Sino na MM? Amen. So yan, bakit ang hirap natin itong bigyan? Wala akong pinatatamaan, general lang. Hindi lang. Pati wala akong pinatatamaan, kundi siya. Okay. Hindi naman yun hindi para kayo. Kailangan tayo general na, kunuhay din nga natin. Tanungin natin nga ang sarili. Bakit nga ba? Ang hirap natin kinatuloy. Diba? So pagkatuwid, mahal talaga tayo Diyos. Doon ko nakikita yung guide ng silver and gold. Totoo naman, nilista ko rin yung akin eh. Sa akin, ang alam ko lang na nilista ko yung sa akin. Marami ang aking sagaway ni Lord. Marami akong gold. Nasa rami lang, wala na dito. Pero yung mga silver na tinatawag, katulad yung halimbawa, kung minsan, ako pag-isip ko ng umaga, kung pag-explore ko, di ba nakapagdasal na ako, tama, minimit ako sa kusina, mamaya na ako mag-devotion. So tatagalan ko naman sa mas, scroll naman ako ng scroll. So good, lumalim na ako, pagkakasusin na pala. So yun mga ano yun, paano ko din yung malalat ko yung mga ganong sitwasyon, hindi lang yung mga games. Hindi lang yung panonood ng mga Korean na yun. Hindi ba? Oh, hindi lang yung panonood ng mga pelikula na alam natin, hindi yan nakakalugod kay Lord. Kasi gusto nga natin tayong maligtas eh. Gusto nga natin mag-ubay sa Kanya, di ba? Gusto natin mag-ubay kay Lord. Bakit hindi natin pakawalan ngayon? Katulad ng hawak natin to. Bakit hindi natin turuan ang sarili? Nakaya naman natin yun eh, Lord. Ito yung hawak ko ngayon. Ito yung hawak ko na. Lord, di ba pa, mag-ako na yung nanonood ng movie. Aalisan nila yung mga cellphone. Alis nanonood ang cellphone. Lahat mag-o-obey. Wala na mag-iingat yun eh. Okay. Mamaya na. Hindi naman ako sabi niya. Ito Basta, totoo. ang maganda dyan, yun nga, bakit napakahirap? Diba? Kahit naman tayo, diba? Ako man diba? Simple lang na eh. Pero kahit tayo, binigyan tayo ni Lord ng
Pinibigyan tayo ng knowledge. So alam natin paano kontrolin yun. Pag alam, mapwera na wala kayong Holy Spirit, hindi kayo pinukonvict. Tama? Sabi nga, pagka tayo binabaptize, may Holy Spirit tayo. Pag alam natin ang gagawin yan, ako, subukan yan pag nabaptize tayo. May ginawa tayong isang bagay na alam natin hindi nakakalugit sa kanya. Nakukonvict ako. So ganun yun. Hindi yun natutuloy. Kung bakit mahirap. So ibig sabihin, hindi nyo pinapansin yung conviction. Ganun lang yan, di ba? So, tapos na yan, ang akin lang, ito yung remind ni Lord, sabi nga niya, di ba katulad tinuro niya doon sa Galatians 6:9, nung tinuro ni Brad Ronald, doon sabi niya na tayo kailangan sumunod. Kailangan tayong sumunod, mag-obey o mag-obey ni Lord para sa ating hindi naman natin pinaghahandaan yung kung anong bukas kundi yung eternity. Eternity na natin pinaghahandaan, hindi yung ating iyayaman tayo bukas o mga ganun. Pero tama na tayo kumain ng 80 times a day. Yung eternity na ating paghahandaan. Kaya nga sabi nga sa Roma 12:1, sabi niya dito, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Sabi niya na, sino bang sumulat ng Roma? Si Pablo. Ako'y nakikiusap sa inyo na ianay niyo ang iyong sarili bilang isang handog sa buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba Diyos sa Diyos. Sana maunawaan niyo yun. Diba? So yun, hindi para sa iyo, para sa ating lahat. Dahil hindi man tayo perfect. Ang ating iginagay ni Rehman yung tayo Lord na mga bagay na hindi nakakalugod. Which is, bakit hindi natin tanggalin? Let go and let God. Diba? So, God bless. Mga boys, baka meron kayo. Boys, dito. Diyan, baka change of heart. Meron ka pala dito. Nakalimutan mo siya. Hindi, hold na yan. Hindi siya. Si Ate Jo, mag-share na yan, no? Meron na yan, si Ate Jo. Let's go. Sa'yo si Papa pa, oh. Ano ba yan? Si Papa, Papa, kasama mo na let pa. go and let God. Let go mo na yung mga hindi kalais-lais na ginagawa mo. Mga ginagawa mo na. Nakita mo naman, let God na ako ngayon. Pero hindi ka sasabihin mo anong mga ano ko. Basta let yun. Totoo. Hindi na kailangan. Thank you, Lord. Amen, amen. Wala na kasi si Ate Jam, tapos na siya. Sit, Diyan, baka may ano ka. Hindi, baka may insight ka lang, mga gusto mo i-share. Kasi nakikita ko may tinitignan ka sa cellphone mo eh. Wala naman na nakita ko. Ito yung mga boss. Sige. Sige, Sige. Kasi isip ko kasi ako. Hindi, ano ba yung nag-rhyme sa'yo? Sa akin, yung... Ano ba? So, Timothy, Timoteo? 2 verse Tagalog. 2 verse 22. Kaya wasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mo mabuhay ng ulid, dapat mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Ito, nag-connect siya sa akin kasi mayroon akong pinag-pray. Kasi parang, tawag ito, Hindi niyo malit ko dahil sa cellphone. inano ko siya na, Alisin ni Lord yung cellphone. sabi ko sa kanya, kung yung pray na yun, inano ko lang, ganun. Yung pray na yun, tinanong ko lang naman siya kung, actually, ni Mama yun, alam niyo yun eh. Kung iaano ko ba siya na dapat ko bang gawin or hindi. So, nanghingi ako ng Wisdom. yes, ng let go and yan nga, kumbaga, kung kailangan ko siya i-let go and then parang nasabi na, kasi hindi natin nasabi nga, paano ka magiging Christian? Tanong mo muna sa sarili mo, how you be a Christian? Diba? Hindi pwedeng God, binigyan ka ni God ng blessing, more blessing, pero hindi mo pa pala na-apply na Christian ka kasi meron pang bagay. Sabi, ano ba yung mahirap bitawan sa akin? Attitude, mga bagay na bisyo, yan, yung mga ganun bagay. So, kahit asawa ko nagtanong niya, ano yung hindi
mo yun? Sabi ko, in-explain ko, di ka ba mahihirap? Lalo na yung attitude. Sabi ko, God give everything na mas mahirap yung ginagawa natin. Pero yung bagay na yun na attitude, yes, mahirap yun. Pero kung gusto mo talaga, gusto mo maging Christian, you can let go everything para sa atin. Amen. Let's go. Ayun. So sa akin, like, May nakapulto. oo, kasi maganda. Tatlong box. Oo. Ganda yun natin yan, nice. Then, pero sa insight ko naman sa tropa ko, sa turo ngayong gabi, napakaganda niyan kasi, ano yan eh, lagi kong ano yan, reminder din yan yung Proverbs na yan. Reminder siya na, hindi tayo dapat nag-greedy. Diba? Dapat mas nagtitiwala. Siguro additional lang din siguro. Kaya, yun nga, lagi sinasabi yun sa sharing eh. Kung bakit hindi tayo sinasabi ni Lord na magtiwala sa sarili natin, sa sarili nating decision. Kasi may mga decision tayo na true fail lang lahat. Diba? Kasi sabi nga sa diba, Genesis 6:5 na ang kaisipan ng mga tao ay puro kasamaan lamang. So, we're all evil thinkers. And we are still on flesh also. Of course, we do sins. Na may nakakagawa pa rin tayo kasi nga mahina yung ating flesh. Diba? So, doon din pumapasok, diba? Sinabi rin dyan sa Bible din na walk by faith, not by sight. Diba? Alam natin yan. So, pag nag-walk tayo through faith, yun yung mas nagtitiwala tayo kay Lord. Diba? So, pag nakakita ka sa ibang tao ng mali, hindi ka nag-walk by faith doon. Ano yun? Nag-walk by sight ka. Okay ka lang. Kasi nagkakasala ka eh. Kung bakit? Nag-walk by sight ka, kaya nakakakita ka ng mga kasalanan. Kasi alam mo, Diba? Pero kung nag-walk by faith ka, ano nakikita mo? Kabutihan lang ni Lord, di ba? Ano yung mabuti, ano yung mga blessings, di ba? Yun lang. Kaya tayo binigyan rin ng peace of mind. Di ba? So, yung faith, ano ba ibig sabihin ng faith through biblically, di ba? Yun yung nananalig tayo sa mga hindi pa nangyayari. Di ba? Ano yun? Ang pananampalataya ay katiyakan na may mangyayari, ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Diba? Yun yung faith. So ano naman yung kabaliktaran ng faith? Fear. Diba? No faith. Kasi ang faith, naniniwala tayo pero hindi pa natin nakikita. Ang fear, naniniwala rin tayo pero takot tayo. Kasi hindi yun kay Lord eh. Sa atin yun eh. Tayo yung sabi nga sa 1 John 4:20 na ang takot ay may kaugnay na parusa. Aware tayo doon. So ano yung parusa? Yung guilt. Diba? Heartaches. Diba? Kung ano pang ilalagay natin sa ating mga buhay. Diba? Na hindi natin ma-let go. Ganun tayo. Pero totoo guys, kasi sa mga testimony ko rin, na kapag naniwala kayo kay Lord at nag-walk by faith kayo, kusa kayong magbabago. Hindi nyo yun gagawin ng kayo na hindi ko na ito gagawin. Kasi, ano yun eh, kumbaga ikaw pa rin yun eh. Ikaw pa rin yun eh. Hindi ko na ito gagawin. Kusa yung mawawala sa'yo. Hindi yan ibibigay ni Lord sa'yo na dapat bukas, wala ka na ganito. yes. Diba? Kaya sinasabi na trust the process talaga. Kasi yun nga, hayaan ka ni Lord na, kasi hindi ka naman po-person. Alam niyo ba na hindi kayo pino-person ni Lord, tumanin siya? Diba? So yun yung gusto niya, kaya nga tayo binigyan ng free will eh. Diba? Mamahalin natin si Lord ng pusa, ng tayo. Tayo ang namili sa Kanya. Doon magsisimula yung pagbabago. Diba? When you love Lord, doon magsisimula yung changes sa buhay mo. Amen. Ano yun? Kusa kang matitigil, kusa kang hihinto sa kung ano man yung sa tingin mong machine. Yet, hindi ko sinasabing fully clean tayo kasi we are still on flesh. But nandun na mag-i-start yung battle. Na every time na mako-convict tayo, ayun na sasabihin, may isip mo na yan, gagawin mo pa lang, parang okay, teka, mali yata ako.
Pero gagawin mo pa rin. Diba? Totoo yan. Kasi nasa flesh ka. Tapos magsasorry ka na lang, first John 1. Amen. Okay. Diba? Pero hindi sinasabing gano'n. Oo, wag- Pero in the process, In the process. kusa mo gagawin yun. Totoo. Diba? So, ano yung sabi ng Bible dyan sa sa mga promises niya, di ba? Sabi nga, di ba, kapag nag-lean tayo, we should spoke. Paano mo masasabing Christian ka na? Ito magandang sagot sa tanong natin. Kapag kinakausap mo na si Lord, kapag kinakausap ka niya. Ngayon, paano tayo kinakausap ni Lord? Through His Word, Yes, amen. which is through Bible. As long as you open the Bible, you read the scriptures, Lord speaking to us. Amen. Hindi ko sinasadya sa social media, okay? Through the Bible, sobrang ang daming false na mga false message. Pero ang katotohanan, magbukas kayo ng Biblia, try to read one chapter a day. Napakalaking pagbabago nun sa buhay. Talagang hindi mo naman yun maintindihan agad eh. Kusa mo lang yun maintindihan. Sabi nga, ang naniniwala siyang makakaintindi. Sabi rin sa Hebrews chapter 2 verse 1, mag-ingat tayo. Diba? Kasi baka maligaw tayo ng landas. Diba? Kaya hindi sinasabing magtiwala tayo sa nakikita natin through internet, magtiwala tayo sa Bible. Kaya sinasabing mag-fact check ka muna. Ano yung sinabi doon sa Bible? O parang mali yun na. Kasi ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties into Him because He cares for you. Daming verse na ulan, no? All like rain. Wow. Amen. Yun lang. So, let's go and let God. Kahit naman ako, meron ding mga ano. Kaya tunay, Madami. ang ganda ng message ngayong gabi. Talagang yun. Amen. Amen. Ako yun. Ang lupit. Glory to God. Amen, amen. Prayer na tayo. Amen. Kasi pray ka na. Okay, so palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pinagkaloob niyo sa amin na wisdom. Maraming salamat sa katuruan, Panginoon, na muli inopen niyo po ang aming mga puso na lahat po, Panginoon, ng mga pinapalidbo mo, O Lord, ay kailangan po namin bitawan at kailangan po namin, Panginoon, na mas magtiwala sa iyo dahil ang plano mo sa aming mga buhay, Panginoon, ay mas better, O Lord, sa plano namin, O Lord, na aming nakikita lamang. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat nga po sa mas magandang fellowship, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa mga insights na aming narinig sa aming mga kapatiran. Tunay nga po, O Lord, na muli ay ito po ay nagpalakas, O Lord, sa aming spiritual, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, ginagamit mo po ang bawat isa, O Lord God, upang kami po, Panginoon, mas magpalakasan, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, dahil ito, Panginoon, itong Bible study na to, O Lord, ay mas nagiging open pa po, Panginoon, yung puso at isipan namin, Lord God, to know you more. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa wagas nga po na to, kami po, O Lord, ay nagkakaisang nananalangin na maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa buhay nga po ni Christian, O Lord, na siyang ginawa yung daluyan ng inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Bless him, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang buhay niya. Lahat po ng kanyang mga dalangin, O Lord, ay i-align mo po, O Panginoon, sa iyong mga will sa kanyang buhay. At we pray, Panginoon, na lahat nga po, O Panginoon, ng mga nawalang kalakasan sa kanyang pag-prepare, O Lord, sa kanyang katuruan ngayon, ay ipalit mo po, Panginoon, sa kanya ng 60 liglig at nag-uumapaw. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, sa oras nga din po na to, O Panginoon, kami po, Panginoon, ay magkasama, O Lord, at nagkakaisa, Panginoon, na nananalangin para sa Bible study namin sa Friday at even po sa aming Sunday service sa Sunday, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mag-prepare ng aming mga spiritual ears and eyes, Panginoon. Ngayon pa lamang po, O Lord, ay i-bless mo na nga po, Panginoon, at ikaw nga po ang kumilos
sa mga gagamitin mo, Panginoon, na siyang tatayo, siyang magpapaawit, siya, Panginoon, na mga magka-capture, O Lord. We pray, Panginoon, na gamitin mo nga po, O Lord, ang kanilang mga buhay sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo po ang mga magpapakanta, Panginoon, na siya, Panginoon, na magbibigay sa amin ng magandang musika, O Lord God, upang ikaw po ay aming mapapurihan, ang magtuturo, Panginoon, ng inyong banal na salita. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay handa mo po, Panginoon, yung timely message, Panginoon, na siya nga mag-open sa aming mga puso. Ikaw nga po, Panginoon, ang magtago sa kanya, O Lord, at gawin mo lamang po siya, Panginoon, na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, we pray as well, O Lord, sa pagkain na aming kakainin on this night, O Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang magbigay ng nourishment sa aming mga katawan. Tanggalin mo po, Panginoon, yung kahit na anuman po, Panginoon, na karumihan nito, Lord God, at kalinisan lamang po ang mapasok sa aming mga katawan, Lord God. Maraming salamat, Ama, dahil alam ko po ngayon pa lamang po ay kumikilos ka na po sa aming mga dalangin, at mamaya nga po, Panginoon, ay samahan mo po kami sa aming pag-uwi. Make us safe and sound, Panginoon. Nilayo mo po kami sa kahit na anuman pong kapahamakan, at ikaw nga po, O Lord, ang siyang sumama sa aming pagtulog. Gabayan mo po kami, layo mo po kami sa kahit na anumang kapahamakan, at we pray, Panginoon, na ikaw nga po ang magbigay sa amin ng makalangit na panaginip, at samahan mo nga po kami sa aming mga pagtulog. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsagpapagdakila. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Yay! Picture na. Picture na lang. Maglulugin muna ako.